Hi guys, ngayong araw nga pala ay araw ng Sabado at dahil nga maulan ngayon at malamig, naisipan namin magluto ng sopas. Lugaw nga sana yung bala kong lutuin ngayon, kaya lang ni-request ni Mami Cherry yung sopas, kaya ito yung niluto namin. Hi guys, ngayong araw nga pala ay araw ng Sabado at wala nga rin pala tayong pasok ngayon. Napaaga nga lang yung gising ko dahil nga itong si Bochog maaga nagising dahil nga sa sipon niya at saka sa ubo. Sumilip nga ako sa labas saglit para silipin kung umuulan pa, medyo umaambon pa na. Ito naman si Bochog lumabas kahit na sinisipon ng kulit, napakapasaway. Kaya ayan, binuhat ko nga siya ulit papasok dito sa loob dahil medyo malamig nga. Nakaramdam na nga pala si Bochog ng gutom, kaya ito kinain niya muna yung cream na crinkles. Nagustuhan na nga rin pala ni Bochog yan guys, kaya sa tuwing gumigising siya at pag nakikita niya yan ay ayan yung inaalmusal niya. At dahil maaga nga tayo nagising ngayon, si Ate Sauri at si Kuya Seichi natutulog pa habang si Mami Cherry nagliligpit na ng ibang hinigaan namin. Good morning! Bili tayo ng pansopas ngayon guys. Dahil wala naman tayong pasok at umuulan, magluto na lang tayo ng sopas. Ayun. Ito nga pala yung panahon kanina, kahit na alas 8 na ata ng umaga ay medyo makalimlim pa rin. May nakita nga akong dalawang uwak dyan kanina. Ito kasi yung mga ayaw ng tao sa uwak. Pumupunta sila sa mga basurahan tapos sinasabog nila. Tapos tinutuka-tuka yung plastic hanggang sa magkalat na yung mga basura. Dahil maulan nga ngayon, basa pa yung bike natin, kaya ito pinunasan ko muna yung upuan. Itong bike nga rin pala ni Mami Cherry yung ginagamit ko minsan kapag namamalengke ako or namimili ako kasi meron tong basket. Guguluhan na nga ako sa panahon dito sa Japan kahapon kasi umambon ng umaga tapos ng tanghali mainit tapos ngayon umulan na naman tapos sobrang lamig. Kaya kadalasan ngayon ng mga tao dito meron lagnat, may sinisipon, merong inuubo. Gawa nga ng paiba-iba yung panahon. Pero kahit mawalan, tignan nyo naman yung mga nagdi-deliver dito, tuloy pa rin yung trabaho nila, ang sisipag. Hindi ko naman sinabing sa Japan lang, alam ko naman din dyan sa atin sa Pilipinas na kahit na umuulan may yung ibang tao may mga trabaho pa din. Makalipas nga lang ang ilang minuto, eto nakarating na nga ulit tayo dito sa may Ion Mall. Kumuha na nga lang ako ng isang basket dito, hindi na ako nag-cart kasi konti lang naman yung bibiling ko. Bumili lang ako dito ng isang pirasong carrots tapos sibuyas na kulay violet. Kailangan ko din ng kapirasong repolyo kaya itong nakasale na yung kinuha ko kasi lulutuin na rin naman natin. Ito nga din pala guys yung mga bento ng mga Japanese or yung mga ready to eat na nilang pagkain, lutong kanin at saka ulam na. Kaya yung ibang tao dito na wala ng oras magluto or tinatamad or diretso pasok na ng trabaho, dito na lang sila bumibili para hindi na sila magluluto. Marami din sila mga side dishes dito. Ang mga Japanese kasi hindi yan kumakain minsan ng iisa lang yung ulam, no. Marami, kumbaga ay balance, may gulay, may isda, tapos may kung ano-ano pa. Hindi kasi katulad sa ating mga Pilipino kung na kunwari nagluto tayo ng adobo, okay na sa atin yung adobo lang, no, kahit wala ng iba pa. Pero hindi ko naman nila lahat. May mga Japanese naman na sanay sa isang ulam lang. Mabili natin gulay. Maghahanap pala tayo ng atay ng manok. Buti na lang may naabutan ako dito ng atay ng manok. Minsan kasi guys pag nabili ako dito ang bilis na uubos ng mga atay. Isa nga lang yung binili ko dyan kasi pansasahog lang naman natin. At dahil wala nga ako mabila ng evaporated milk at malayo pa yung mga Philippine store dito, itong fresh milk nga pala minsan yung ginagamit ko kapag nagluluto ako ng sopas. Kumuha na nga rin pala ako dito ng mga paboritong pagkain ng mga bata katulad na itong pizza na maliliit, paborito ni Ate Sauri. Tapos ito namang American dog ay paborito ni Kuya Seichi. Dalawang repack na nga yung binili ko kasi si Seichi araw-araw akong hinahanapan ng American dog. So ayun lang naman yung mga pinamili natin, konti lang yan, talagang magluluto lang tayo ng sopas. Siya nga pala, kadalasan nga pala ng mga supermarket dito sa Japan, self-service na yung cashier, kaya yan, ako na yun mismo nagbabayad dito. Hindi ko naman nababasa yan pero nakabisado ko lang sa araw-araw kong pamimili. Siya nga pala, sa mga hindi nakakaalam guys, hindi nga pala ako nakakabasa at hindi rin ako nakakapagsulat ng Japanese. Hindi po kasi ako nag-aaral ng Japanese nung nagpunta ako dito sa Japan, diretso trabaho na lang. Medyo bata-bata pa rin ako nung kinuha ako ng nanay ko dito, siguro nasa 16 years old pa lang ako. Tapos dito na rin kami nagkakilala ni Mami Cherry, kaya dito na rin ako nakapag-asawa sa Japan. Bale ito, pagdating ko nga sa bahay yan, tulog pa rin si Ate Sauri, tulog pa rin si Kuya Seichi, at sila Mami Cherry pa rin yung gising, si Bochog nanonood ng Miss Rachel. Maya-mayang konti nga habang nagre-ready ako ng lulutuin, ito si Kuya Seichi nagising na, kaya ayan, kakain na daw siya ng American dog. Medyo inaantok pa nga si Kuya Seichi kaya naghihikab pa eh. Bale ito na nga guys, nagpakulo nga lang pala ako dito ng mga 4 na pirasong manok at hinimay ko nga lang pala yan para maisahog natin sa sopas. Nahiwa ko na nga rin pala yung gagamitin natin dito, yung carrots, yung cabbage, yung atay, tapos yung bawang at saka sibuyas. Nagtunaw nga lang pala ako dito ng butter at saka nilagay ko na rin tong bawang at sibuyas. Tapos minekos-mekos lang natin ng konti at nilagay ko na nga tong mga pinaghihimay
nilagay kong manok kanina. Sinunod ko na nga rin tong atay para masabay na din sa pagluluto. Nilagyan ko nga rin niya ng konting patis muna at saka ng paminta para may lasa na ng konti yung manok natin at saka yung atay. Tapos nung naluto na nga, sinabay ko na tong carrots at nilagay ko na rin tong pasta natin na pansopas. 150 grams nga lang pala yung bawat isa niyan kaya 2 pack yung binili ko. Tapos yung ginamit natin pansabaw dito yung pinagpakuluan ng manok para medyo may lasa-lasa na din. At nung kumulo na nga siya, nilagyan ko nga yan ng chicken cubes tapos sinunod ko na nga itong gatas na fresh milk na binili natin. Medyo pricey nga lang yung gatas na to guys pero solid to kung pansopas kasi malinamnam siya at purong gatas. Kaya sa mga kababayan natin dyan sa Japan, alam nyo na pag wala kayong evaporated milk kaya nalang gamitin nyo yung fresh milk, masarap din naman. At nung malambot na nga yung pasta natin at malapit nang maluto, nilagay ko na din tong repolyo kasi ito na yung pinakalas na nilagay natin. Masarap nga din sana to kung may hotdog kaya lang nakalimutan kong bumili. After 5 minutes nga guys, ito luto na yung sopas natin. Tara, ano pang hinihintay nyo? Kainan na. Siya nga pala guys, ako lang ba? Inuulam ko kasi yung sopas sa kanin, ang sarap kasi. Siguro naman meron din nag-uulam sa inyo ng sopas, no? Hindi lang siguro ako nag-iisa dyan. Hinanaan ko na nga muna rin pala yung apoy niyan kasi tinikman ko muna kung okay na ba yung lasa. Medyo natabangan pa nga ako ng konti kaya dinagdagan ko pa siya ng patis at saka ng konting pamintang durog. Mas okay kasi guys yung dahan-dahan nyo lang siyang lalagyan ng patis, no? Kasi mahirap yung pag umalat na, ang hirap na habulin. Okay na nga ito, nagsandok na rin ako para makakain na rin kami ni Mami Cherry. Anong oras na din ata ako natapos magluto niyan guys? Mag-aalas 11 na rin ata ng tanghali. Hindi pa rin kasi kami nag-aalmusal, nagkape lang kami ng umaga kaya ito na yung pinaka-umagahan namin. Tara, kain na tayo guys. Itadakimasu. Habang nagbibideo nga pala kami dyan, inugahan ni Bochog yung camera. Sabi niya siguro, ano ba kayo? Bakit hindi nyo ako sinama? Kumain nga rin pala siya ng sopas kaya lang yung pinaka-pasta lang yung gusto niya, kinakamay pa nga eh. Nakita nga pala ni Seichi na kumakain kami ng sopas kaya nung pagsilip niya gusto niya raw kaya yun sinundukan ko rin ng para sa kanya. Si Seichi kasi guys medyo mapili sa pagkain niya kaya minsan hindi ko alam kung gusto niya ba or ayaw niya. May nori nga din pala dito na may kanin ready ni Mami Cherry yan kanina para kay Seichi. Kumain naman siya kaya lang hindi niya naubos kaya kinain na rin namin, sayang kasi. Habang kumakain nga kami nagising na si Ate Saori kaya sabi ko sa kanya magsuklay ka na at maghilamos para makasama ka dito. Favorite nga rin pala ni Ate Saori guys yung sopas kaya walang problema sa kanya kapag sopas yung pagkain namin. So ayun lang naman guys, wala naman kaming ganap ko yun, wala namang gala dahil nga umuulan, nasa bahay lang kami maghapon. Pagka ganyang nasa bahay lang kami, ang ginagawa lang namin nanonood ng Netflix para malibang. So paano guys, hanggang dito na lang muna. Kita-kits na lang ulit tayo next video. Diyan mata arigatou gozaimasu. Ngek ngek ngek. Bye bye.